So good day mga idol, welcome back muli dito sa ating panibagong video. Edu TV nga pala ang inyong lingkod. So for today's video mga idol, gagamitin ko tong itak na to dahil ang hawakan nito ay 1/2 na tubo. So ininit ko siya gamit yung heat gun para mabutasan ko itong utility box. Dahil ang aking bibigyan ng supply is para sa aircon. So dito manggagaling sa ilalim yung butas, no? So tingnan nyo na ang maigi mga idol. So habang iniinit ko yung itak na yan, so yun yung purpose natin dahil wala tayong pulso para paraan yung gagamitin natin. Kailangan kung magiging electrician ka, kailangan madiskarte ka at maparaan. Yun yung isang pagiging electrician. So ito na nga mga idol, mainit na yung tubo. Then ito na, bubutasan natin siya. Ayan, ayan siya, tumagos na. So nabutasan na natin na magkasya yung ating adapter dyan, dahil 1/2 yung hawakan na yan. So malayo kasi ang hardware dito sa area kung saan tayo gumagawa, kaya discarding malupitan na lang talaga. So bale, yung natandaan nyo yung in-upload ko na naglagay ako ng switches ng ilaw para sa plant box. So doon natin padadaanin, or doon natin ilagay yung utility box na to. So dito lalagyan na natin siya ng flexible adapter. Yan yung gamit natin. Then ang ilalagay naman natin dyan is sa PVC. So baka magtanong kayo kung pwede ba yung gamitin sa PVC. Pwede yan mga idol. Mas maganda nga yung gamitin doon sa area ng mga outlet, no? Yung flexible adapter na yan, dahil hindi siya sagabal sa sa outlet pag tayo nagkabit na ng mga outlets. So yun yung minsan ginagamit ko kung wala akong adapter na flexible. Nagdi-DIY ako ng inbuilt adapter. So laging may choice. So dito ko siya ilalagay mga idol. Ayan. Bali puputulin ko tong PVC ng switches. Then dyan natin siya ipasok mamaya yung wire sa isang flexible adapter papunta sa baba. Ayan. So may kahoy kasi dito. Ayan, dito natin siya padadaanin. So papunta dun sa kabila naman yung isang adapter na yon para sa aircon, dahil nagkaroon na naman ng additional para sa supply ng aircon na 2 HP. So doon na natin pinadaan sa PVC ng switches. So bali, ang mangyayari niyan mga idol ay yung PVC na yan na 1/2 na galing sa junction box, kung natandaan nyo yung isa kong video, ay bali 4 nang papasok doon, dalawang 3.5 tapos dalawang 5.5 para sa aircon. So manggagaling doon sa kitchen yung supply ng aircon. So dito tayo dumaan sa labas, dahil yung sa loob ay ano na mga idol, finishing na, nakasara na yung mga pinto, ayaw na papasokan ng may-ari dahil nasa likabok. So ito ay mga dagdag lang din nila to. So no choice tayo kundi sundin natin yung kanilang mga suggestion or mga additional, dahil kailangan nila yan, kasama yan sa kontrata. Ayan, so maglalagay na lang tayo ng clamp. So naranasan nyo na bang gamitin pang martilyo yung plies nyo? So ako, danas ko na yan. Alam ko naman sa mga kamaster minsan, naranasan din nila yan, dahil alam mo na, kakalimutan yung martilyo nasa kabilang side, or hindi lang talaga nagdala ng martilyo dahil nakalimutan. Hindi natin alam kasi yung sitwasyon, meron silang biglang idadagdag sa trabaho. So ayan na siya mga idol, few moments later. Ayan. So ito yung PVC ng switches. Ayan, papunta sa junction box na yan, papunta dyan, ayan, papunta dito sa ating switches. And naglagay tayo ng isang PVC para sa supply ng aircon, no? So dito siya tatagos mga idol. Pagdating dito, expose din. Ayan, papunta dito sa may emergency exit, no? Dahil dito yung dating supply na dating bracket ng outdoor ng aircon. So dyan natin ilalagay yung supply natin with NEMA 3R yan dyan. Ibeben lang natin to siya mga idol, babaybay na lang natin siya dyan sa may groove yung PVC. So dito mga idol, ito yung ating installation. Ayan, so dyan yung sa ating switches na 2 wires. Ayan, papunta doon sa ating control switch, itong wire na to. Then yung kabila namang butas niyan o adapter ay yun yung supply sa aircon. Ayan, yun siya.
So sa ilalim siya dumaan dahil walang space dito sa kahoy na to. Ayan, so galing yan doon. Kung napanood nyo yung isa kong video, yung nilayout kong supply ng plant box, doon natin padadaanin sa 1/2. Magiging 4 na wire yung laman ng PVC na 1/2 na yun. Dalawang 3.5 saka dalawa ding 5.5. So sobrang hirap mag-isip kapag mga additional. Kailangan talagang tutukan mo ng maayos para mabigyan ng supply yung kanilang mga hinihingi, no? Ayan. So pagdating dito, magkaroon tayo ng NEMA 3R. Then dito may install tayong ilaw dito, additional. Then dyan tayo kukuha ng supply, yung abang na yan. Then dito nabago na naman, tanggalin yung spotlight, magdagdag ng 4 na pin light. Isa dyan, isa dyan, isa doon, isa dito. Yan. So bali 4 dito. Diyan meron din isa. Ayan, meron din doon. So ang itatayo natin scaffold din yan, mga 3 patong siguro. Haba. Yan. So dito diskartehan natin kung saan natin itatago yung wire dito, mga idol. Ayan. So napakahirap ng ganito na sitwasyon. Siguro yung pinagawa dito dahil magaling ako. So grabe, napaka-critical na trabaho ito, mga idol, kapag ganito mga additional. So maging proud pa rin tayo dahil inataas sa atin yung ganitong trabaho. So hindi naman tayo pwedeng umayaw dahil diyan nakasalala yung pang araw-araw natin. So gawin na lang natin challenge tong trabaho na to. Ayan. So diskartehan pa natin kung saan natin padadaanin na maitago yung ating wire. So pin light yung ilalagay diyan, mga idol. Yung down light. Dito yung switches. Nakabang na ako diyan. So critical na trabaho tong gagawin natin dahil ilang ilang scaffolding tong gagawin natin. Scaffolding mo. Diskarte. Paano natin itapon yung wire dito papunta din doon na maitago yung wire. Molding option. Kung may space yung kisame na yan, sa loob natin ng kisame padadaanin para hindi na tayo mag-molding. So kakapain pa natin yan, lalo na dito. Yan, kapain pa natin yan. So napakahirap, no? So salute ako dyan sa mga kamaster natin na gumagawa ng mga additional dahil sobrang hirap talaga ng mga additional na installation. Yun yung masasabi ko. So hirap hanapan ng pagdadaanan kung saan mo pa dadaanin na walang trabaho, lalo na pag masagasaan mo yung ceiling, no? Yun yung minsan yung iniisip din namin na wala nang gaanong susunod na trabaho, no? So masagasaan natin minsan dyan ang padadaanin sa ceiling, anong kailangan gagawin, magbutas ba, ganyan. So iniisip din namin na kung saan yung iba pang option na hindi na kailangan magbutas. So katulad niyan, yung sa aircon na yan, dito na tayo sa labas kumuha para hindi na tayo gagalaw pa dun sa loob dahil yung loob finish na eh. Kaya dito na sa labas talaga, may choice na. So magandang hapon sa inyo, mga idol. So eto, magbibigay tayo ng mga tips sa next na mga araw kung simulan natin tong gawin. So ngayon, diskarte lang talaga, sumasakit yung ulo ko sa diskarte dito, paano to gawa ng paraan. So medyo marahan lang yung gawaan natin dahil critical yung area. Ayan, critical, kailangan mo magpatong-patong dyan, adjust na naman, akyat baba. So sobrang pagod niyan, ganyang mga trabaho, additional pa more. So magandang hapon sa inyong lahat, mga idol. Nice magpapa-additional dyan, magpa-rewiring, PM nyo na lang ako, tayo lang din mag-uusap kung magkano ang presyohan natin. Diskartehan natin yan, mga idol. PM nyo lang ako kung sakaling magpa-wiring kayo o magpa-additional kayo ng ilaw sa bahay nyo. PM nyo lang ako. Mura lang naman tayo sumingil. Okay? So thanks for watching, mga idol.